Magandang hapon from Sydney. Um, so, gusto ko lang mag-share no, sa buhay as an international student dito sa Australia. Ngayon pala, kakagaling ko lang sa labas. So, kaka-start lang ng third term ko. Third term ko dito sa Sydney as an international student. So, third term, dumating ako ng Sydney ng May 2025, last year. Tapos, started on May, natapos ng, yung first term ko natapos ng May, June, July, August, September. Natapos siya ng August or September. Nandyan. Um, so, I'm taking my master's. Um, well, yun nga, gaya ng nakalagay sa thumbnail ko, Buhay International Student. Bago nga pala ako nag-Sydney, marami na akong experience. So, ang experience ko is like almost 10 years na sa hospitality and tourism. So, obviously, yung course ko is related to the industry. And I think it will be very beneficial din no, for my career in the future kasi yun nga, kasi yung stages ng experience ko, nagsimula talaga ako sa mababa, nag-fast food pa ako para makapag-abroad, para makapasok na ng UAE. Tapos yun na, sunod-sunod na. Nagamit naman lahat ng mga, syempre, nagamit lahat ng mga natutunan ko nung college. Tapos, nag-start na ako sa fast food, as what I've said. Tapos, nagamit siya nung nag-start na ako officially sa hotel kasi gustong-gusto ko nga talaga sa hotel, di ba? And then, yun na, tuloy-tuloy na, um, nag-in-room dining ako, 5-star hotel, tapos nasa sales and marketing ako, medyo nag-elevate tayo sa awa ng Diyos. Yun nga, office job na siya. Tapos, yun nga, may opportunity na makalabas, nakapunta tayo ng ibang bansa na naman, no? So, may internal transfer within the same company, the same management, the same brand. So, almost pre-opening siya. Well, open na yung resort ng mga and I think 3 years na or 2 years pa lang. So, medyo parang nasa pre-opening pa ako nun sa Maldives. May opportunity ako doon, kaya nga lang yun nga, parang sa Maldives, imaginein mo nasa island ka. 'Di ba, walang buhay, ang ganda ng kita, USD ang kita doon. Tapos, parang sa 1 year nga, parang kasi galing ako ng Dubai, 'di ba? Galing ka ng city life, tapos biglang ganda nga ng kita mo doon, USD, kaya lang wala kang buhay. Nakapag-save ako, very thankful naman ako. Sobrang thankful namin ng asawa ko, nakapag-save kami sa Maldives. Tsaka kami naman ng asawa ko din, hindi kami maluho. Hindi kami yung mabili talaga ng mga damit, ganyan. Sa gadget siguro, hindi yung, gadget na bibili ka ng iPhone every year na may release, hindi. Sa gadget is hanggat gumagana pa yung phone, ganyan. Stay lang. Kumakapit lang sa cellphone. Tapos, basta yun, nakapag-save naman kami sa Maldives, tapos bumalik ako ulit ng UAE, tapos napag-usapan namin ng asawa ko na hanggang kailan. Kasi sa UAE, alam ko maraming nakaka-relate. Sa UAE, very comfortable lang tayo ngayon, no? Walang drama. Raw lang, raw. Sa UAE kasi parang ang ganda ng experience, luxury life nga, sabi nga nila. Pero hindi siya sa lahat ng bagay luxury. Well, pinaparanas sa'yo ng UAE na hindi lang yung mga mayayaman, ang luxury life, pero pati na rin lahat ng expats. Like for example, if gutom ka, isang tap mo lang sa cellphone, nandyan na yung order mo, yung pagkain mo, kakatok pa sa sa unit mo, 'di ba? Sa kwarto mo. Door to door, yan, door to door. Parang kahit grocery, kapag wala ng milk, wala ng gatas, wala ng saging, or kung gusto mo ng yung importante, like for example, emergency, sanitary pad, tayo mga babae.
For example, wala ka ng sanitary pad, hindi ka makalabas, 'di ba? So, order ka lang, ganyan. Within 15 minutes, nandiyan na sa doorstep mo. So, ganun yung mga naranasan namin magaganda sa UAE. Talagang ang ganda. Pero napag-usapan namin ng asawa ko hanggang kailan. Actually, matagal na namin plano ng asawa ko. Yung unang ano, yung unang pangarap pala namin talagang mag-abroad sa UAE lang talaga. Hindi namin pinangarap mag-Australia. Pero siguro mga after 2 years na namin sa UAE, after 2 years, yun na, nag-usap kami. Okay pa ba yung mic? Okay pa naman sana, no? So, nag-usap kami, why not try mag-Canada? So, yun, parang boom na boom yung Canada, ang dami nagka-Canada. Tapos, yung mga kasama namin sa hotel noon, yun nga, nag-fast food ako, tapos nag-hotel na ako. Yung mga kasama ko sa hotel noon, mga medyo matagal na sila sa UAE, nakapag-Canada. So, sabi ko, why not? So, nag-try kaming mag-inquire. Parang, ewan ko, hindi ko lang, medyo blur na siya sa memories ko, pero parang mag-i-inquire kami, ganyan, may kausap. Tapos, check yung mga documents namin. Okay siya. Tapos, may kulang na naman. So, mga 3 months gap na naman, medyo nawala kami sa pagpa-process ng documents. Tapos, inquire ulit. Alam mo yun? Parang walang kapaniguraduhan. Pero, nandyan yung desire. Yung desire, we have common desire, but hindi siya yung ngayon na, try natin, check natin, kamusta yung mga papeles, anong kulang natin, ganyan, hindi. So, no. So, yun, dumating si COVID. Tapos, basta long story short, kasi masyadong mahaba na yung story eh. First vlog ko, so hindi ko alam kung how people will be interested in my vlog, which part of my story. So, kung meron mang mga gustong mag-Australia or mag-Sydney, specifically sa Sydney, from Dubai, comment down below. Or kung gusto yun ng journey ko as a student, yung pagpaprocess, comment down below. So, yun lang, kwentuhan muna. So, yun nga, inabutan kami ng COVID, nagpakasal kami, like, post-COVID, pero nakamask pa kami. Ang dami ng pinagdaanan. Nagpakasal pala kami sa Dubai na. Tapos here comes, 'di ba nabanggit ko nga earlier na na-offeran nga ako sa Maldives. So, internal transfer siya, the same company, management, and hotel brand. Nakapag-Maldives ako, tapos was like, doon na kami parang true desire na why not move in Australia. Di ba initially gusto namin yung Canada, kaya lang parang masyado nang maraming nagka-Canada. Alam mo yun, nung time na yun. Mga year 2022, ang dami nang nagka-Canada. So, sinubukan namin mag-Australia. Wala pa masyadong, I mean, siguro nung time na yun, meron na. Ang dami nang nag-Australia. Pero hindi pa siya yung gaanong maririnig mo around people na nasa abroad na Australia, ganyan. Hindi. Pero yung Canada, talagang lahat gusto mag-Canada. Yung mga kasama namin sa work dati. Tapos, yun nga, tinry namin. Very discreet lang kasi kami ng asawa ko. Whatever we plan, we keep it to ourselves and to God. Yun lang. Well, yun nga, nung nasa Maldives na, sumunod naman din si asawa sa Maldives, pero nasa ibang resort siya. Doon na kami nag-process ng documents, coming to Australia. Initially, we tried to take up the skill assessment for him kasi siya ngayon may skill, pastry chef siya. Pastry chef siya, and kinlases namin lahat. Okay naman yung mga papeles, but nagka-problema nga lang sa English, no? Nakulangan ng points. Pero it's okay. It's okay. Naniniwala pa rin kami, but if it's not for you, may plano si God. Naniniwala kami sa ganun. So, yun nga, humaba na naman yung time namin. Hindi naman humaba yung time sa Maldives, but again, nagplan na naman kami kasi lagi kaming organize kami ng asawa ko. Kung hindi binigay sa amin nun, saan tayo mag-move?
So, ang ginawa namin, nag-move kami, kasi yung asawa ko nga, marami siyang connections sa hotels, sa mga pastry, merong mga organization, mga pastry chef dyan. So, yung amo niya dati, nirecommend siya sa isang hotel, luxury hotel sa Dubai. Bumalik siya ng Dubai, which we thought it's best decision because, um, kasi sa Maldives, malayo ka sa, like, hindi siya accessible. If you wanted to study English, um, I think meron, hindi ko lang sure. Parang meron kami nakita sa Hulumali, yung office. Pero imagine, magsiseaplane pa siya from resort to Male para mag-aral ng English, which is not a choice for us kasi it's very expensive. Although may discount naman yung stuff sa seaplane, pero $200, dai. Hindi. So, hindi siya option. So, it's best na to move back to Dubai sa kanya. So, bumalik siya ng Dubai. Yun nga, trabaho na naman, ganyan. Tapos, sumunod ako kailan ako sumunod? Ah, Bumalik siya ng November 2023. No. I think November 2023. Tapos bumalik ako ng Dubai from Maldives kailan ba yun? September. Yeah, September 2024. So yun, may another move up na naman ako sa career ko. Thank God. So it's not just palipat-lipat, no? Talagang ginagamit ko yung experience ko to grow up in my career, to learn and develop. So, yun nga, sa awa ng Diyos. Umalis ako ng Maldives na may nag-aantay na trabaho sa akin sa Dubai. Tapos yun nga, sana hindi narinig yung hangin ng electric fan. Wait lang. Ayan, ang init kasi. Mainit ngayon, no? Summer. Ano ba ngayon? 27 degrees. Oo, 27. So, yun nga. Bumalik na kami ng Dubai. Nakasunod na ako ulit, which is excellent decision for both of us. Kasi nga, accessible na lahat. Like, andyan na yung mga opisina. Pag kailangan namin mag-PTE or IELTS, madali na lang. Accessible, lahat accessible. Compared mo sa Maldives. So, we're very thankful for that opportunity. And, yun nga, and we tried na magpatuloy pa rin sa pangarap. Medyo na-pause saglit kasi nga nakulangan ng points sa skill assessments for English requirements. Nakulangan siya ng 2 points. 2 points lang. Pero it's okay. I'm not complaining kasi we truly trust God. And come what may, yun nga, very stressful ang tita mo sa bagong trabaho. So at that time, I was handling 5 hotels sa revenue. 5 hotels. So, stressful siya. Hindi na ako, I will not talk about it. Let's not focus on that. But, parang yun yung way na nag-push sa akin to look at another option. So, sabi ko nga kanina na discreet kami ng asawa ko. Ultimo parents namin, hindi nila alam na nagpa-process na kami for Australia. Ang alam nila is Canada. So, we tried to contact relatives, and then yun nga, doon na kami nagsabi sa parents namin na we've been trying for so long to get to Australia, pero parang hindi para sa amin. So, humingi kami ng tulong sa mga kakilala ni Mami, yung mother-in-law ko, kasi may nandito yung best friend niya, citizen na dito. So, just in case may kakilala sila na mag-i-sponsor, ganyan. Wait lang. Yun nga, kung may kakilala silang mag-i-sponsor kay Aldrin while we're working on the English. So, they helped us naman. Tinulungan nila kami. But the thing is, sila na nga mismo na citizen dito. Mga kasama nila sa work is mga part-timer who are mga estudyante. Which in fact, halos pareho din ng experience sa amin. So, the easiest way to come to Australia is being an international student. Yun nga, pinag-usapan namin ng asawa ko. Ako, hesitant ako. Sobrang hesitant kong pumasok as a student. Mas lalo na asawa ko, diba? So, the only option is me. Ako yung as a student dito. Kahit hesitant ako, we keep
we kept on moving forward. Nag-inquire kami na nag-inquire, nanonood ng vlog. So, yun nga, we just follow the process, research ng research. Tsaka I recommend na isulat nyo lahat or i-excel nyo lahat. Kasi ako, classic mahilig ako magsulat. Pagkatapos kong isulat, ililipat ko sa Excel. Ganun. Kasi my memory connects with the notepad and then, yun na, lipat ko na ng Excel. I mean, yung plans, may mga target date, ganyan. Sa next vlog na lang yan. Tapos, yun nga, sabi nga nung relative nila, yung kakilala namin dito sa Sydney, shout out, Ate Glee, hi, andito po kami dahil sa inyo. Yun nga, si Ate Glee yung tumulong, tsaka nagsabi na rin na the easiest way to come here is to get in is being a student. Yun nga, nag-inquire kami, nakakita naman kami ng legit na agency, tapos nagpa-legitimacy check pa ako, ginawa ko ng lahat. Well, hindi naman masama na magpa-legitimacy check, no? Pero kasi malaking pera yung ilalabas mo. So, do what you gotta do, sabi nga nila. And then, yeah, doon na, sunod-sunod na. Parang kung ano yung hiningi sa amin na documents, available naman lahat. So ako dasal ng dasal. Sabi ko, kung hindi ako pahihirapan ni Lord, parang ito na yun, tuloy-tuloy na yun. Sabi ko, kumpleto documents ko Tapos English na lang yung kulang ko. Nag-try ako ng English. Tapos nag-English exam ako. May konting review, ganyan. Kasi may YouTube reviewer naman. Ay, nakapasa naman din. 'Di ba yung English ko? So, yun, nagtuloy-tuloy na yung pagpa-process hanggang sa ready for lunch na. Medyo, yun nga, medyo healthy naman kami ng asawa ko, healthy lifestyle kami, pero mas naging healthy pa ako noon, guys. Kasi nga, kailangan ko mapasa yung medical. One of the stressful, step. Hindi siya stressful. I mean, yung nagwo-worry ka kasi baka doon ka masabit. Doon ka masabit sa lahat ng requirements mo. Kaya, be extra cautious sa lahat. No? Kahit yung health mo talaga, pag nag-apply ka ng visa, talagang tututukan mo. And then, yun na nga, nag-lodge kami ng visa. Well, thank God, no? Kompleto yung mga requirements namin. Tapos, nag-lodge kami. Ako pa yung applicant. Kasi nga, yung nga advice din ng agency na since si husband yung sponsor ko, hindi pwedeng maging dependent ko siya. Kasi meaning, walang trabaho yung magsusponsor sa akin. Paano pa? I mean, ano yung magiging source of income kung magiging dependent siya sa visa ko? Siya nga yung sponsor ko. Basta, anything na parang medyo malalim yung pag-uusapan, sa next vlog na lang. Comment nyo na lang kung ano yung gusto yung pag-uusapan natin next time. Yun nga, nag-lodge kami ng which date? Valentine's Day, February 14. I won't forget. Tapos na-approve ng March 3, birthday ni Daddy, father-in-law ko. Yun nga, very happy. Looking forward sa new adventure na naman kasi nga palipat-lipat tayo ng country for ilang years sa UAE, tapos Maldives, tapos balik ng Dubai. This new adventure na naman, and this time as an international student. That was last year. I was here in May 2025. So, ayun nga. So far, okay naman, no? Buhay. Andito na nga rin yung asawa ko. Nakasunod na siya. And I'm very grateful for that. Very, very grateful. Sabi nga nila, well, one thing I've noticed, hindi sabi nila, one thing I've noticed is, ang saya pag na-approve na yung visa mo. Sobrang saya. Kasi nandiyan na yung dream mo. Pupunta ka na ng Australia. But then, as an international student, the struggle begins when you land down under. Hindi madali. Sa lahat ng tao, siguro maliban na lang sa mga citizen, no, na nandito sa Australia, kahit anong galaw mo may bayad. Ang maganda lang dito yung walang bayad kasi like for example sa Pilipinas, yung mga park, ganyan, may entrance fee. Meron ding park sa Dubai na pinuntahan ko.
may entrance fee. Although 5 dirham lang siya, mura nga lang, pero alam mo may entrance fee. Pero dito sa Australia, kasi nature lover ako eh. Yung mga park nila, wala, free lang lahat. Which I do really appreciate. I think it's the best country, not I think, but absolutely the best country for me and my future kids and my husband to live and grow old and spend time, make memories, with the family. It's gonna be worth it. Yung mga park na walang bayan, may mga, I mean, I mean, parang na-imagine kasi si Mother Nature. Sa Mother Nature na tayo, international student journey nga, di ba? Kasi nga para sa akin, bumabawi talaga si Mother Nature. Kung anong gagawin mo kay Mother Nature, babalik sa'yo. Pag nagtapon ka lang ng chewing gum dyan or ng candy wrapper, babalik sa'yo yung big time. Naniniwala ako dyan eh. Dito kasi sa Australia, alaga nila ang nature. Which I do really appreciate. Ang sarap ng lumanghap ng fresh air. Nung unang pagdating ko, paglapag ko ng Australia winter. Aba, si tita mo, talagang feel ko yung fresh air. Tapos yun nga, may sinusitis pala. May sinusitis naman ako noon pa, pero dito lang lumala. Kasi nga, yung mga flower, mga pollens, yun, allergy ako sa pollen. Pero which is good kasi fresh air na compare mo dun sa Dubai or Philippines. Even Maldives, no? Iba yung hangin ng Australia. Pero yun nga, balik tayo as an international student, hindi madali. You have to manage everything from time, your own food, yung transportation, kailangan mong pagplanuhan to and from bahay, school, or work. Hindi rin madaling maghanap ng work. Totally hindi. Marami kang kaagaw. At saka, marami tayong pag-uusapan. Ito pala yung first vlog ko. Yun nga, yung overview lang kung sino ako, saan ako nagsimula, paano ako nakarating dito. I mean, short overview lang. Let's see how this vlog will go. Hopefully, maging okay siya. And kung may tanong kayo, comment down below. I'd be more than happy to entertain you all, guys. And I'm pretty sure marami pang nag-aspire sa inyo na gusto maging international student. I wish you really the best in the future. And be strong and be ready, whatever, kung ano mang darating in the future. Make sure to be ready to absorb, embrace the difficulty. Do not complain. Kasi nga nakatapa ka na ng Australia or nandiyan na yung visa mo, whatever the difficulty, do not complain. Okay? Yun lang. I'm your Tita Bachi. Yun yung tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Nobody knows about that name except my family. And ngayon, kayo na. Yun lang. Bye!